Mainit-init pa talaga to sa mga ADV lover dyan. Ready mo na pera mo bukas dahil official release na bukas ng bagong Adventure Maxi Scoot ni Honda na Adventure Scooter. Another update ito sa wakas. First ever introduction na ito ng RoadSync feature application na phone connect sa scooter category na ilalabas ni Honda sa Pilipinas. Yes, tama po yan. First ever na scooter category na meron ng phone connectivity or phone navigation. Nakaka-excite nga ito at syempre panalo din daw ang mga in-update dito sa ADV na to. Pag-usapan natin ang price at specs nitong bagong ADV 350 Honda 2025. Let's go! Specs at price, let's go. Meron tong single cylinder, 4-stroke single overhead camshaft, 4 valves, ESP Plus engine, liquid cooled at fuel injected na rin. With max power na 21.5 kilowatts at max torque na 31.5 Nm. Transmission, V-belt automatic CVT at sa braking power naman meron tayong disc brake sa front and rear with dual channel anti-lock braking system. Yes, may ABS na rin po ito. Sa size naman ng tires natin, sa front 120/70/15 at sa likod naman is 140/70/14. Both tubeless po yan at naka-dual sport tires na. Off-road riding with diamond casted wheels pa din. Ayan, sa fuel consumption, meron tayong 3.4 liters per 100 kilometers per hour. And then, sa Honda Selectable Torque Control or HSTC, meron din itong traction control system. So, meron ka ng dual channel ABS at meron pa din itong HSTC or yung traction control niya. Chassis and dimension naman tayo mga bossing. Frame tubular steel underbone. So wheelbase 1,520mm, seat height naman natin 795mm, curb weight 186 kg, medyo may kabigatan. Fuel tank capacity niya 11.7 liters, may butal pa, sana ginawa nilang 12 liters. Ground clearance 145mm, so medyo mababa. Dimension natin sa length, width, and height, meron tayong 2,200mm by 895mm by 1,295mm. At ito ang medyo panalo sa kanya, yung suspension niya dahil nga adventure scooter ito na Maxi Scoot from Honda. Front suspension nito is merong 37mm na inverted fork front suspension na may travel na 125mm. Grabe, talagang pang off-roading ang setup nitong ADV or Maxi Scoot adventure scooter ng Honda. Sa rear naman niya is meron tayong piggyback twin shocks adjustable preload na merong 130mm na travel. Talaga namang pang bundok at pang tawid sa ilog itong bagong ADV Maxi Scoot. Solid ang front at rear suspension niya. At para sa nagtatanong ng kanyang wheels, ito 15-inch yung kanyang front wheels at yung kanyang namang likuran ay 14 inches. Cast aluminum X-shape, 6-spoke crisscross pattern na pang-adventure din talaga. So para din yan yung sa ADV na 160. Then ito yung mga pinakamalulupit na features and technology na meron tong bagong ADV na Maxi Scoot na 350 from Honda. Meron na itong 5-inch TFT meter or clear display for key information at syempre meron na itong Honda RoadSync connectivity for phone calls, music, and navigation. Ayan na po ang matagal nating inaantay sa scooter category dito sa Pilipinas na under by Honda. Naglabas sila pero sa 350cc na scooter. So marami magkaka-interest dito kasi nga pwede mo na i-connect yung cellphone mo, sumagot ng tawag at mag-reply at the same time pwede ka rin gumamit ng navigation gamit itong Honda RoadSync. So napakalupit ng specs na yan at sa ibang big bike niya meron din naman yan pero sa scooter category sa Pilipinas ngayon pa lang meron na yan. So meron din itong adjustable windscreen na pwede mong i-adapt for 3 sequence. So syempre yun nga lang manual po ang adjustment netong Honda 350 sa kanyang windscreen. Hindi katulad nung sa zone test na meron siyang button na pwede mong automatic i-adjust yung windscreen. At syempre, meron din tong malupit na underseat storage na napakalaki dahil nga Maxi Scoot, kasyang-kasya ang dalawang full face na helmet po dito sa kanyang underseat compartment. Meron na din itong pilot light sa loob or ilaw sa kanyang underseat compartment. Dagdag mo pa yung kanyang camelback seat na talaga namang pang long ride ang setup. So hindi ka mangangalay kasi nakaukit na yan sa iyong upuan. So solid na rin yung style nila sa camelback seat. Then of course meron itong USB socket sa glove box for charging on the go sa mga long ride, di ba? So meron siyang mga charging port
dyan sa kanyang front compartment. So again, smart key system po ito for keyless convenience. And then sa mga ilaw naman, all LED lighting po tayo sa kanyang dual headlight. Meron din itong emergency stop signal or ESS and auto signal cancellation. Ayan yung mga malulupit niyang mga features pagdating naman sa ilaw. New paint option, meron po tayong Hyper Red, Pearl Night Star Black, Matte Rhenium Silver Metallic, at Matte Coal Black Metallic. Napakahirap banggitin ng mga pangalan ng kulay, pero halos same din naman yan. Merong Bright Red, Matte Red, at Black. Then para sa akin, very good na si Honda dito sa update niya pagdating sa Adventure Maxi Scoot category. Itawid mo na agad dyan sa bundok at ilog with additional power sa engine na mahabang suspension din at dun sa kanyang front and rear, di ba? So meron ka ng 350cc, tapos magandang suspension sa harapan, inverted front suspension, and yung sa likod naman niya na adjustable ang preload. So sobrang solid na nito. Ang tanong, magkano ba ang SRP nito sa Philippine market bukas? 'Di ba? So syempre meron na tayong price agad niyan kahit wala pa tayo sa makina. Ang SRP nito sa Pilipinas ay nasa 379,000 pesos. So almost price na din yan ng mga 400cc to 500cc sa ibang manufacturer brand ngayon sa Pilipinas. Again, ADV 350 2025 version is 379,000 pesos. Ayan. So syempre, what to expect? Honda is Honda. So talagang finish na talaga. Sa price na ganon, wala tayong magagawa dyan. At least may na-improve sila at meron na siyang phone connectivity and navigation. Once again, this is the new Honda ADV 350 Adventure Maxi Scoot 2025, now available in Philippines. And this is Vlog Nicosa. Don't forget to subscribe on my YouTube channel for more scooter updates.